Isang mapagpalang araw po ng Miyerkules, January 28, 2026. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero before that, please don't forget po muna to like and subscribe and then pakita rin ang notification bell. Maraming salamat po. Sa pinaka-latest na update po natin sa lagay po ng ating panahon, wala po tayong anumang bagyo na minomonitor ngayon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron po tayong typhoon threat o posibleng banta ng bagyo, pangalawang bagyo na mabubuo sa first week po pagpasok po ng February. So alamin natin yan lahat, pero dito muna tayo sa ating forecast weather condition. So ang lagay ng panahon ngayon at yung mga lugar na makakaranas po ng mga pag-uulan. Sa forecast weather condition po natin, sa area po ng Eastern Visayas, ito makinig po kayo mga kababayan ko, Dinagat Islands at Surigao del Norte, ang lagay po ng panahon sa mga lugar na yan ay patuloy po makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorms dahil po sa shear line. So, ang shear line ay salubungan ng mainit at malamig na hangin. So, yung mainit, yung easterlies, muli na namang magbabalik ito. So, ang ibig sabihin, pag may easterlies, may mga chance na mabuo po na low pressure area. So, sa area po ng Metro Manila, sa may Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon ay patuloy po makakaranas ng cloudy skies with light rain. So, yung mahihinang pag-ulan lamang, dulot po ng amihan o northeast monsoon. So, ang amihan kasi wala naman yung significant na impact o yung matinding impact talaga sa mga lugar na kanyang natatamaan o naapektuhan. Pero yung mga minimal o mga light rains, minsan kasi lumalakas yan kapag sinasabayan ng ibang weather system tulad ng shear line at yung mga high pressure na hangin. So, nag-iingat pa rin yung mga low-lying areas dyan po sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Oriental Mindoro at Marinduque kasama ang Romblon. Ganun din sa mga matataas at mga landslide prone area. Bukod dyan, ang nalalabing bahagi po ng Luzon, the rest ng Visayas, yung mga lugar po na yan ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan na mayroong mga isolated light rains dahil pa rin po sa amihan o northeast monsoon. Ang amihan po ang pinaka pangunahing weather system natin na nakakaapekto ngayon sa ating bansa, no? Ang shear line kasi medyo mahina yung epekto niya, pero hindi po tayo pwedeng maging kampante. Ang the rest naman o nalalabing bahagi ng Mindanao ay patuloy po makakaranas ng maulap din na kalangitan na mayroong mga isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa localized thunderstorms. So, ang mga local thunderstorms naman, madalas sa hapon ho yan at kayang tumagal yan minsan ng 30 minutes to 1 hour depende sa lagay ng panahon kung yan po ilalakas. So, mas maganda na handa tayo at alerto po sa bawat oras. So, eto naman, yung sinasabi natin na banta po ng posibleng bagyong mabubuo sa unang week po ng February, ito po ay sa pagitan ng February 2 hanggang February 6, 2026, meron po low pressure area na namomonitor na manggagaling po sa may silangan ng Mindanao. Ito po papasok, nakikita sa forecast sa ating pinaka-date at pinaka-mapa, papasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility, lalo na dyan sa may Eastern Mindanao, bilang LPA low pressure area na nasa low chance sa category para maging isang tropical depression or mahinang bagyo. So, hindi natin ito pwedeng baliwalain kahit po nasa amihan season tayo at malapit na rin magtag-init, meron pa rin mga bagyo na possible na sumundot or pumasok po sa ating bansa. So, wala bang magiging tag-init o wala bang summer season? Meron po, no? Pero dahil nga sa pabago-bagong panahon, sa climate change, kahit tag-init, no? Kahit amihan season or is monsoon season, may mga bagyo pa rin pumapasok. Yung bagyong Ada nga, nakalusot, di ba? At pasok pa sa tropical pangalawang level po, yung tinatawag natin na tropical storm category. Uulitin ko ha, summarize natin, wala tayong bagyo na minomonitor ngayon sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang pinaka-weather system natin ngayon, kung natatandaan po ninyo, shear line, meron tayong northeast monsoon, mga localized thunderstorms, at yung LPA naman na ating namomonitor, possible magpakita yan at makita sa forecast, nagpasok po ng February.
possible ding mapaaga, pwedeng mas matagalan. So, sa ngayon, yan po muna ang pinaka-short na update natin sa lagay ng ating panahon. And please, huwag niyo po kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat, magandang araw at God bless po sa inyong lahat.